Isipin mo ito, darating ang panahon na ang Pilipinas ay mapapagod na sa parehong problema na paulit-ulit na lang, korupsyon na hindi matapos-tapos, krimen na tila paulit-ulit lang ang ikot, at mga pangakong napapako na lang sa hangin. At sa gitna ng pagod na yon ay may lilitaw na tandem na hindi lang puro salita, kundi may malinaw na direksyon at paninindigan. Si Antonio Trillanes ika-4 bilang Pangulo at si Nicolas Torre ika-3 bilang Vice-Presidente. Isang kombinasyon ng dalawang lider na magkaiba man ang pinanggalingan pero nagtatagpo sa iisang layunin, ang ayusin ng bansa sa paraang hindi na paulit-ulit kundi may konkretong pagbabago. Si Trillanes nakilala sa kanyang katapangan na harapin ang mga makapangyarihan. Hindi natatakot magsalita kahit pa malalaking pangalan ang masagasaan. Isang leader na matagal nang naninindigan laban sa katiwalian at abuso sa kapangyarihan. At si Torre na nanggaling sa hanay ng Philippine National Police, isang opisyal na nahubog sa disiplina, operasyon at aktwal na pagpapatupad ng batas sa kalsada at sa komunidad. Kaya kung iisipin mo, hindi ito simpleng tambalan, kundi isang balanse ng pulisiya at aksyon, ng plano at implementasyon, ng lider na nagtatakda ng direksyon at lider na sisiguraduhing ang direksyong iyon ay naipapatupad ng maayos at walang palusot. Isipin mo ang isang gobyerno kung saan hindi na uso ang pwede na, kundi dapat tama. Kung saan ang pondo ng bayan ay hindi na nawawala sa mga butas ng sistema, kundi napupunta sa tamang proyekto. Kung saan ang batas ay hindi na pinipili kung sino lang ang papanagutin, kundi pantay-pantay ang tingin sa lahat. Sa ganitong klaseng pamumuno, posibleng maramdaman ng ordinaryong Pilipino ang kaibahan, hindi lang sa balita, kundi sa araw-araw na buhay, sa mas maayos na kalsada, sa mas ligtas na komunidad, sa mas malinaw na sistema ng gobyerno. Dahil kapag ang liderato ay seryoso sa reforma at ang implementasyon ay seryoso rin sa pagpapatupad, nagkakaroon ng tunay na pagbabago. Ngunit syempre, hindi ito magiging madali dahil ang ganitong klase ng pamumuno ay siguradong haharap sa matinding pagsubok, sa mga tutol, sa mga sanay sa lumang sistema, sa mga ayaw ng pagbabago dahil naaapektuhan ang kanilang interes. At dito, masusubok ang tibay ng kanilang paninindigan. Kung mananatili ba silang tapat sa kanilang layunin o matitinag sa gitna ng pressure. Dahil ang tunay na leader hindi nasusukat sa salita, kundi sa kakayahang tumayo sa gitna ng laban. At sa tandem na ito, maaring makita ng ilan ang pag-asa na matagal nang hinahanap. Isang gobyerno na hindi lang nangangako, kundi kumikilos. Hindi lang nagsasalita kundi nananagot. Hindi lang nag-uutos, kundi nagpapakita ng halimbawa. Kaya sa huli ang tanong ay hindi na kung sino ang mas sikat o mas kilala, kundi kung sino ang may kakayahang magdala ng tunay na pagbabago sa bansa. Kung handa ka bang piliin ang isang liderato na may disiplina, may paninindigan, at may konkretong aksyon, o mananatili ka sa nakasanayan na paulit-ulit lang ang problema. Dahil minsan ang pagbabago ay hindi dumarating ng madali, kailangan itong piliin. At kung darating ang araw ng desisyon, ang magiging tanong ay simple pero mabigat. Handa ka na bang sumugal sa isang direksyon na maaaring magdala ng tunay na pagbabago para sa Pilipinas? Thank you for watching.